Maliwanag na maliwanag na kailangan talagang i-prioritize ng pamahalaan dahil isa sa pinakamalaking pagkukulang na nakikita natin ay sa infrastruktura. At alam naman natin na kung hindi natin bigyan ng pansin at hindi natin pagandahin ang ating basic infrastructure dito sa ating bansa, hindi natin makikita ang pagtibay at paglawak at pagiging masigla ng ating ekonomiya. One of the main problems that we are always facing when we talk about the improvement of the lives of our people, ang kakulangan ng trabaho. At lagi nagtatanong ang ating mga estudyante kung paano naman kami kapag nakapag-graduate na kami, kung ano yung gagawin namin. Mayroon ba kami makikita? Meron nga kaming degree, pero meron ba kami makukuha trabaho? At sa palagay ko, itong paglalawak ng trabaho, pagdadami ng trabaho, ay isang bagay lamang ang kailangan gawin. Kailangan bigyan natin ng pagkakataon ng private sector na palakihin ang kanilang operasyon. Para pagka lumaki ang kanilang operasyon, pagka lumaki ang kanilang ekonomiya, pag lumaki ang ating ekonomiya, dadami ang pangangailangan ng ating mga manggagawa, ng mga ating magtatrabaho. Kaya madadagdagan ang trabaho sa buong Pilipinas. Ngayon, paano natin gagawin yun? Para bigyan ng pagkakataon ng private sector na maging mas maganda ang kanilang operasyon, maging mas malaki ang kanilang operasyon, ay dapat natin gawin ay pagandahin ang infrastruktura para may struktura na ginagamit. There is a framework for the economy to grow into. There is a supporting infrastructure that government must provide. And this is the role that the engineers will have to play. The role that engineers will play is central, absolutely central. One, to the development of the economy, and two, to our increasing competitiveness, not only in the ASEAN integration, but also in all competitions around the world when it comes to the labor market, when it comes to construction industry, when it comes to all of the opportunities that we sometimes are able to be part of. Kaya this increase, kaya ang nangyari sa nakarami ng taon ay ang pamahalaan at dahil alam ko ito dahil ako committee chairman ng Committee ng Public Works and Infrastructure sa Senado. At mula nung ako yung umupo bilang committee chairman, ay tinutulak ko ang pamahalaan. Sinasabi ko, kulang ang ating infrastructure development. Kulang ang ating pagpadami ng ating mga facilities. Kulang ang ating puerto, kulang ang ating airport, kulang ang kalsada, kulang ang communication, ang power generation. Lahat yan ay kailangan patibayin natin. Kaya naman, nakikita natin na dahan-dahan mula sa maliit lamang na gastos na ginagawa ng pamahalaan sa infrastruktura na 2.5% lamang ng GDP, nadoble na at ginawang 5% at dadami ang pangangailangan para sa inyo, mga engineer, para nga kayo ang gagawa at mag-implement itong mga proyektong ito para pagandahin ang ating ekonomiya, para palawakin ang ating ekonomiya, para dumami ang trabaho, para matulungan ang taong bayan. What leadership would you employ to end political, class, and ethnic division in our country and encourage Filipinos to pull together as Philippines? The second is, why Bongbong Marcos is going to be the next Vice President? Thank you. Kasi tinignan ko yung aking crystal ball. Sinabi, ikaw daw muna natin sa susunod na halalan. Nasa likod ng mga crystal ball, kayong mga sumusuporta sa akin. Matakasalod po. Napalagay ko, maganda naman ang tsansa. Basta tayo ay magkasama-sama. Tayo ay magtuluyan at magkaka-agree doon sa pangangailangan ng ating bansa, doon sa ating mga kailangan gawin sa darating na ilang taon para maging mas maganda ang nabuhayan ng taong bayan. But again, dahil nga ay napapag-usapan ng pagkakaisa,
ito ang nagiging advocacy ko sa aking pag-iikot. Ito ang aking naging panindigan. Dahil bukod sa politika, bukod sa lalalan, bukod sa kampanya, ay kailangan natin makita kung ano ba talaga ang pagkukulang ng ating lipunan at kung bakit sa dami ng mga galing Pilipino, kagaya ninyo, kagaya ng ating mga OFW, lahat na kinikilala sa buong mundo, eh bakit tayo ay naghihirap pa rin? Marami pa rin mahirap, kulang pa rin ang eskwelahan, nahihirapan ang ating agrikultura, meron tayong malaking drug problem, lahat itong mga bagay-bagay nito, ba't di natin matuklasan na, ba't di natin mahanap ng solusyon itong mga ito? At sa palagay ko, may solusyon naman talaga. Ngunit, kaya natin hindi ma-implement ay dahil tayo hindi nagkakaisa. Kaya ipinaglalaban ko na dapat ibalik sa pag-iisip ng lahat ng Pilipino. Hindi lamang sa mga taong bayan lamang, kung hindi sa mga leader ng ating pamahalaan na tayo ay ipagkaisa muli. Huwag tayong ipinag-aaway-away. Huwag tayong pinaghihiwa-hiwalay. Huwag winawatak ang lipunan alang-alang lamang sa politika. Alang-alang lang sa kapakanan ng isang partido, ng isang kandidato, ng isang tao, ng isang grupo. Kung hindi, lagi natin iisipin kung ano ang ikabubuti ng ating sambayanang Pilipino. Yan ang ipinaglalaban ko. Yan ang aming sinasabi na simulan natin ang isang kilusan na ibalik ang pagkakaisa ng Pilipinos. Huwag tayong papayag na ipinag-aaway-away tayo. Huwag tayong papayag na pinaghihiwalay tayo. At magkaisa ulit tayo, isang bansa, isang diwa, isang gawa. Yan ang ating hangarin. Yan ang ating makakamtan kung tayo ay magkaisa. As we all know that every power plant has a great effect in power industry. And sir, what can you say about what is your future plans about the opening of nuclear power plant in Bataan? It is not up to me to make any plans. I am in the legislature, kaya nga ako bumabalik sa sa executive bilang sa pagkandidaturas ko sa Vice President. Dahil ako'y nasanay na bilang gobernador, bilang chief executive, nasanay ko na marami akong nagagawa. At hindi lamang debate, hindi lamang pag-uusap, pag-speech, hindi talagang may ginagawa. Ang sitwasyon sa Bataan Nuclear Power Plant ay parang sa palagay ko, maraming nagsasabi na dapat buhayin ulit ang nuclear power plant. Dahil for whatever reason, dahil sa malaking pangangailangan natin sa kuryente at sa pagkukulang ng power supply, hindi lamang dito sa Luzon, kundi sa buong Pilipinas. Ang Bataan Nuclear Power Plant, pinag-aralan namin kung maaari pa ang ibalik at buhayin para magkaroon tayo 650 megawatts ang Bataan Nuclear Power Plant. Ngunit tinignan namin noong panahon ni Pangulong Ramos na ipagbili na yung fuel, yung nuclear fuel na dapat gagamitin sa Bataan Nuclear Power Plant. Yung medyo may kalakihan ang pagbili nitong fuel na ito. Kaya dapat na kailangan natin siguro gawin ay pag-aralan kung economically feasible pa rin. Technically feasible pa rin. Dahil hindi nyo na itatanong, merong mga nuclear power plant na pareho ng Bataan Nuclear Power Plant na tinayo sa Korea. Nagsimula sila sa isa, sa dalawa, sa tatlo, ngayon magiging 6 na. Parehong-pareho ang design doon sa Bataan Nuclear Power Plant. At hindi naman nagka-problema, nagkakalindol din doon, nagkakabagyo din doon, hindi naman nagka-problema. In fact, napakaganda ng performance, kaya dadagdagan pa nila. Ang problema sa Bataan sa atin, yung sa nuclear power plant natin, ay napolitika. At ito'y ginawang political issue. Hindi na tinignan ang engineering merits ng proyekto ng Bataan Nuclear Power Plant. Kaya siguro, kung cost-effective pa, ay siguro bakit di natin balikan at magtayo pa rin at ipaanda rin natin ang Bataan Nuclear Power Plant
immediately, meron nga tayong 650 megawatts. Pero kulang pa rin yun. At sa ngayon ay nakikita natin na kailangan pa rin na magkaroon ng karagdagang power supply, hindi lamang sa Luzon, kundi sa Visayas at sa Mindanao. Tayo rito sa Luzon, kung minsan hindi natin nararamdaman, pero malala ang sitwasyon, lalo na sa Mindanao, na hindi napapag-usapan, pero araw-araw, lalo na pag summer, araw-araw ay nakakaramdam sila ng ilang oras, 6 hours, 8 hours, 10 hours na brownout. At ito ay kailangan baguhin, kailangan ayusin para magkaroon ng industriya sa ating mga kapatid sa Muslim Mindanao at sa buong Mindanao. Kaya marami pang kailangan gawin para sa power supply. Hindi lamang yung supply, kung hindi yung gastos, yung cost. Ang cost ng power natin ay ang pinakamataas sa buong Asia. Kaya ito ay nagiging sagabal sa investment na pumapasok sa Pilipinas. Kaya kung sa Batan Nuclear Power Plant, pag-aralan natin ang mabuti. Kailangan desisyonan at maging seryoso ang pamahalaan na tignan kung talagang maaari pang gamitin ang Batan Nuclear Power Plant. Kung maaari pang gamitin, gawin na natin. Nandiyan na yan at kailangan na natin pakinabangan. At bukod pa doon, kailangan din natin tumingin kung ano ang magiging power sources natin sa darating na 5 taon, 10 taon, 20 taon. Kailangan planuhin na natin hindi lamang ang power generation, kung hindi pati na ang ating sistema ng distribution para pababain natin ang presyo ng kuryente dito sa Pilipinas. At kailangan din natin tignan ang effects sa climate change. Nandiyan na ngayon ang alternative energies. Kami na ipagmamalaki namin sa Ilocos Norte na kami ang nagsimula, kami ang nagtayo ng kauna-unahang windmill farm sa buong Southeast Asia. At ito naman ay naging matagumpay at malaking naitutulong doon sa power situation namin sa hindi lamang sa Ilocos Norte, kung hindi sa mga probinsyang nakapaligid sa Ilocos Norte. Kaya ito ay isang bahagi rin ng problema, ng power problem na dapat natin tignan, pag-aralan, at tignan natin kung meron tayong mga papakinabangan na alternative energies na babagay dito sa Pilipinas para tulungan ang problema sa power supply. Good morning po. Good morning. Ito po yung tanong ko. According to some views that I've read about you, you're into the upbringing of tourism in our country. But then, how will you encourage the tourists to visit our country despite of controversies like kalimbala, traffic, and other transportation problems? Ayan, dyan papasok ang mga engineer. Kailangan tayo magtayo, mag-design at magtayo. Halimbawa, sasabihin natin tourism. Matagal lang sinasabi ng pamahalaan, ang gusto nilang abutin ay 10 million na turista bawat isang taon. Paano sila pupunta rito kung ang capacity lamang ng international airport natin ay 4.5 million? At kahit na anong pag-advertise natin sa iba't ibang mundo, kilalang-kilala ang Pilipinas na magandang puntahan, na mababait ang mga tao, na maraming makikitang maganda, maraming mapupuntahan para magbakasyon, maraming activities na pwedeng gawin dito. As a tourism destination, kilala na tayo. Ngunit, paano mo naman sasabihin sa isang turista na pumunta ka sa Pilipinas para pagdating mo ron, may lalaglag bala ka, pagdating mo ron, haharangin ka, ikokotong ka ng mga customs. Pagdating mo ron, 4 na oras, madidelay ang aeroplano mo. Mag-aantay ka sa EDSA ng 3 oras para dumating ka doon sa hotel mo. Mahirap talaga natin masasabi, pumunta kayo. Kailangan natin una, bago natin yung gawin yun, ayusin muna natin ang Pilipinas. Ayusin muna natin ang ating mga facilities. Ayusin na naman natin yung aking nabanggit kanina, ang ating infrastructure. We have to put up a better airport. We have to put up several alternative ports. We have to fix the traffic problem in Manila. We have to improve our mass transit system. We must improve even our security system. Lahat itong bagay-bagay na ito
ay kaya naman natin gawin. Ngunit hindi pa natin nagagawa, kaya nakapako tayo sa 4.5 million na turista na dumadating taon-taon. Hanggang ayusin natin ang mga nabanggit kong problema, ay hindi dadami ang tourism industry natin. Kaya napakasayang dahil ang laki-laki ng potential ng Pilipinas sa turismo. Napakadali ayusin ang tourism industry. Pero kailangan, eto na naman, balik lagi tayo rito, ay kailangan ang ating basic supporting infrastructure ay matibay para maging maganda ang experience ng ating mga pupuntang bisita rito at sasabihin nila, pag uwi nila, ibabalita nila sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kamag-anak, ay naktako, pumunta kayo sa Pilipinas dahil napakaganda ron, napakagaan, napakabait ng mga tao, napakaayos ng kanilang mga sistema para sa turista, at napakadali na magkaroon ng isang magandang bakasyon doon. Hindi madali gawin yun. Marami tayong kailangan gawin. Hanggang sa ngayon ay nakakalungkot. Pero hindi pa natin na sisimulan yung proseso yan para pagandahin ang Pilipinas para sa turismo. Parliamentary form of government. The question is, do you see our country with this kind of form, with this form of government? And if not, cite hindrances or reasons on why it will not going to happen. I do not see why it will not. What we have to do, alam niyo, lahat naman ng bansa ay may pagkakaiba sa isa't isa. Wala namang masasabing isang bayan, one country is exactly the same as any other. Kaya kailangan natin tignan, although the federal system of government is one that is well accepted and well understood, kailangan pa rin natin tignan kung ito ay babagay sa Pilipinas. Dahil, hindi lang dahil bagay sa Germany o dahil bagay sa Amerika, ibig sabihin babagay dito. Ngunit, maaaring bumagay dito kung medyo gagawin natin a particularly Filipino brand of government, of federalism. At sa aking palagay, dapat talaga natin pag-usapan at pag-aralan itong posibilidad na mag-federal government tayo. Dapat natin tignan ng mabuti yan dahil ang federal government ay mas nakakatulong sa stabilidad ng ating pamahalaan. The federal government distributes power centers. Imbis na dito lang sa Maynila, it will distribute political power, that's power centers to many parts of the country. Hindi kagaya ngayon, pagka nagkagulo ang gobyerno sa Manila, nagkagulo na ang buong Pilipinas. Kapag naging federal, halimbawa, at maraming power center, kahit magkagulo sa isang lugar, hindi ibig sabihin magkakagulo sa lahat ng Pilipinas. Kaya mas stable ang political system na yan. Pangalawa, mas malapit sa tao. Dahil ang mga lokal na mga LGU, lahat naman na iba-iba. May sarili-sariling problema, may sarili-sariling kondisyon, kaya kailangan natin tignan at bigyan ng pagkakataon ang mga lokal ang magdesisyon kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano ang kanilang gagawing sagot para dun sa mga pangangailangan na yun. And that will be a more responsive and a more focused response to the problems at the local communities. So, there are many advantages to the federal system, but we have to study it very well. For it to be successful in the Philippines, we have to understand the Philippine context, and understanding the Philippine context, we have to design that form of government, although basically federal, that it has to be attuned to the political culture of the Philippines and the understanding of kung paano tayo lilipat. Malaking problema yan. Yung paano tayo dito sa sistema natin ngayon, kung paano natin maililipat sa federal system, kung yun man ang gugustuhin natin. So, in principle, I think that it is a good idea. I think it is an idea that we should discuss and study very closely. But we should also be very careful about the process by which we undertake that new system of government.
Thank you so much, sir. Bilang isang anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, bakit dapat ilibing ang dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani? Dahil nasa regulasyon, nasa batas, na ang isang naging sundalo at veterano sa kahit na anong digmaan na pinasukan ng Pilipinas ay ilinilibing sa libingan ng mga bayani. Bukod pa ron, lahat ng Pangulo ay dapat ilibing sa libingan ng mga bayani. Hindi mo naman siguro masasabi na hindi totoo na siya ang pinakamatagal na naging Pangulo at siyang pinakamatagal na naging war hero na siya. Marami siyang natanggap ng mga award at decoration bilang isang sundalo at siya ang pinakamatagal na naging Pangulo sa ating kasaysayan. Kaya doon sa dalawang bagay na yan ay dapat siyang ilibing sa libingan ng mga bayan. Ang mga yun po ngayon, masyado na-involved po sa crime, illegal drugs, rape, mga kung ano po mga krimen. So yung mga programa po natin kaya, at alam ko magiging vice naman ngayon, yung programa niyo po sa magiging takbuhan ng mga kabataan natin. At pangalawang tanong ko po, ano po masasabi niyo, ano opinion niyo po sa implementation po ng death penalty po sa ating bansa? Well, marami na akong naging programa mula nung ako'y nagsimula. At nag-start pa ito, matagal na doon sa tinatawag namin Kabataang Barangay, yung youth movement. Noong nakaraang administrasyon ng aking ama, ay nandyan ang ating Kabataang Barangay at tayo ay very involved dyan. Mula nung bumalik kami sa noong 1992, ako ang sumulat ng batas na gumawa ng National Youth Commission. Kung titignan niyo ang author niyan, akong gumawa niyan. At sa nakaraang ilang buwan, kakatapos lang namin ang SK Reform Bill, kung saan namin ipinaglaban ang tuluyang palakasin ang boses ng kabataan sa pamahalaan. Dahil kailangan na marinig ang boses ng kabataan sa pamahalaan. Dahil ang mga bata ay may mga issue, yung mga nabanggit mo, yung mga issue na sarili lang talaga ng kabataan, hindi nagiging problema sa mga nakakatanda. Kaya nung sinasabing i-abolish ang SK, namin hindi naman siguro po pwede yan dahil may kailangan na may boses lagi ang kabataan sa gobyerno. At kailangan na rin ang gobyerno ang nangangailangan sa kabataan na para meron tayong na mga bagong pag-iisip, pagkakaunawa sa mga bagong teknolohiya, sa bagong sigla na kailangan ng bawat pamahalaan para ito ay hindi naman naiiwan-iwanan tungkol na sa mga issue ng kabataan at sa pagtingin sa ating kinabukasan. So, ay buong masasabi ko, buong karir ko bilang public servant ay never ko kinalimutan at lagi kong ginawang priority. At kung titignan ninyong record ko, ay may mapapakita ko sa inyo na buong panahon na ako'y nagsisilbi sa pamahalaan ay lagi kong inuuna ang mga issue ng kabataan. Dahil lalong-lalo na ngayon, kilalang-kilala na ang mga kabataan ngayon ay ang pinakamalaking sektor sa buong Pilipinas. Kaya hindi natin masasabi na tayo ay tunay na demokrasya kung hindi tayo nakikinig sa pinakamalaking sektor ng ating lipunan. Kaya tuloy-tuloy ang ating ipaglaban, tuloy-tuloy natin ay hinaharap ang mga kabataan at ang mga pangangailangan ng ating kinabukasan, ang mga ating mga kabataan. Isa po akong social science instructor. Meron na po ako isang katanungan bago ko tanong. Base sa aking mga narinig sa inyo, Mr. Senator, marahil ang buong LSPU community will agree with me that walang kaduda-duda, kayo ang pinaka-deserving ng maging Vice President ng ating Republika.
Payag ba kayo? Yes. Ang kanilang pong tanungan, Mr. Senator and Vice President to be ng ating Republika, ano po ang inyong official stand regarding charter change may kinalaman sa ating kasalukuyang konstitusyon, particularly sa economic provisions dito? Salamat po. Hindi ko pala nasagot yung isang tanong tungkol sa death sentence. Bago puntahan yan, let me go into the idea yung sa death sentence. Sa aking pananaw, dahil kung dalawang tanong dyan, ito ba ay nakakatulong na bawasan ang krimen, ang pagkakaroon ng death sentence? Sa palagay ko at sa pag-aaral ko, mukhang hindi naman. Dahil kung isang tao ay may gagawing krimen na punishable by death sentence at sasabihin, halimbawa, may sasaktan o may papatayin o merong gahasain o basta may gagawin ganun, hindi niya iisipin na, naku, may death sentence pala yan at ginawa ko yan, baka makahakulan ako ng death sentence. Kaya hindi ko gagawin. It is not a deterrent. It turns out it is not a deterrent. Now, the other question, that is a more difficult question, does society have a right to put to death any member of its society if they are deemed to be impossible to rehabilitate at wala ng pag-asa? And this is a question that is still open to discussion and open to debate. But as a moral question, in my view, the life of each person, no matter who they are, is of primal importance to any society. And again, as a practical matter, a death sentence does not seem to be a deterrent to the commission of crimes. To move on now to the question, ano ang stand ko tungkol sa pag-amyenda ng saligang batas? Ako'y sangayon. Dahil ang saligang batas natin ay 1987 Constitution. Marami tayong nakikita doon sa saligang batas natin ngayon na kailangan pag-aralan ulit. Marami na rin pagbabago. Lumaki na ang Pilipinas. Dumami na ang Pilipino. Nagbago na ang sitwasyon. Meron ng globalization. Kaya pinag-uusapan ng economic provisions ay dahil kailangan na ang economic provisions ay tignan ulit para bigyan ng pagkakataon na tayo'y sumama sa global economy. Dahil sa ngayon medyo sarado pa ang Pilipinas. Ang sinasabi ng ating mga kaibigan na potential investor na galing sa iba't ibang bansa ay sinasabi nila na kung bigyan nyo kami ng pagkakataon, buksan ninyo ang ekonomiya ng Pilipinas, ay mabibigyan kami ng opening, ng opportunity para mag-invest dito sa Pilipinas. Gusto natin lahat yun. Ngunit, yung main economic provisions na pinag-uusapan dyan is ownership and control of corporations, Filipino ownership and control of corporations, and Filipino ownership and control of land. Para sa akin, palagay ko, pwede nating tignan na bubuksan ang ownership ng mga korporasyon sa mga malalaking kumpanya na galing sa labas. Ang mas problema ay ang ownership ng dayuhan ng lupa dito sa Pilipinas. Dahil kadalas-dalasan ang pumapasok dito sa Pilipinas ay mga mayayaman na galing sa labas. Halimbawa, sabihin natin, buksan natin ang ownership ng lupa. Sabihin natin kahit sino, basta may babayad, basta makapagbayad siya para doon sa lupa na gusto niyang bilhin, itititulo sa kanila kahit sila'y Pilipino o hindi. Ang problema doon ay pagka yung mga lugar kung saan ang tinitirahan ng maraming Pilipino na tinitirahan ng matagal na, ay bigla na lang natin bubuksan. Papasok ang mga investor, bibili sila ng lupa, tataas ang presyo ng lupa,
tataas ang tax assessment doon sa lupa, ang mangyayari, ang mga dating nakatira doon, hindi na kayang tumira doon. Dahil masyado ng mahal ang tumira doon sa dati nilang tirahan. Dahil yung valor ng land, yung valor ng lupa, masyado nang tumaas, hindi na nila kayang bayaran ang buwis. So, kailangan natin pag-aralan na mabuti yung sa lupa. At maraming iba't ibang suggestion kung paano gagawin yun. Pero para sa akin, panahon na balikan natin ang saligang batas. Balikan natin ang ating konstitusyon. Tignan natin kung meron ba tayong maaaring gawin para maging mas bukas ang ekonomiya ng Pilipinas, ang mga batas ng Pilipinas, para mas maging madali ang mga foreign investors na pumasok dito sa atin, mag-invest dito ng pangmatagalan at para rin tayo ay maging mas malapit at maging mas aktibong nakikilahok sa global economy na kung hindi tayo ngayon makasama sa global economy ay mapapag-iwan-iwanan tayo ng mga ibang bansa, lalo na ng ating mga karating dito sa ASEAN, sa Asia. So, thank you, sir. So, our last question, on the lighter side po, marami pong estudyante ang nagtatanong, Senator, naniniwala po ba kayo sa forever? Siyempre. Lahat talaga. Hindi dyan lang ako hindi nag-a-agree sa walang forever. Sa palagay ko, I may forever. Forever ako'y Pilipino. Forever ako'y nagmamahal sa mga Pilipino. Forever ako magseservisyo sa Pilipino.